Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali, Department of Health muling nag-ikot sa ilang mga ospital ngayong araw matapos ang holiday season at pagpapalit ng taon. Mga pasyenteng biktima ng aksidente sa kalsada at iba pang sakit pinatututukan. Bilang ng mga pasaherong dumagsa sa PITX sa kabuuan ng holiday season lumagpas sa mahigit 2 milyon. Pangalan ng mga bagyo ngayon 2025 inilabas na ng Pag-asa. Mahigit 12,000 mga pulis ipapakalat para sa seguridad sa taunang prosesyon sa Quiapo. Guidelines para sa medical allowance ng government employees inaprobahan na ng Department of Budget and Management. At isang US Army veteran pinaghihinalaang nasa likod ng madugong pag-atake sa New Orleans, USA. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, January 2, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nananatiling mga kabataan ang karamihan pa rin sa mga nabiktima ng paputok ngayong pagpapalit ng taon ayon sa Department of Health. Bukod dito, kadalasang eye injuries, pagkaputol sa bahagi ng katawan at sunog sa balat ang naitatala sa mga ospital. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Umakyat na sa 71 ang naitala na biktima ng paputok sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa unang araw pa lang ng taong 2025. Sa naitalang bilang 10 sa mga biktima ay naputulan ng bahagi ng katawan at 20 pasyente naman ang nagtamo ng eye injury. Sa kabuuan, 33 rito ay active patients o mga biktima na sila mismo ang gumagamit ng paputok. Ngunit mas mataas ang passive patients o mga naging biktima ng paputok na hindi naman sila mismo ang gumamit. 58 itong mga pasyente na maaaring nanonood lang at nadamay. Samantala umabot na sa 304 na po ang naging biktima ng paputok base sa tala ng Department of Health. Ang datos na ito ay mula sa 62 Sentinel sites na binabantayan ng ahensya mula December 22, 2024 hanggang alas 6 ng umaga kahapon, January 1, 2025. Ayon sa datos ng DOH, mas mababa ng 64% ang naitalang bagong kaso ng firecrackers at fireworks-related injuries sa pagsalubong sa taong 2025 kumpara noong 2024. Karamihan sa mga biktima ay mga kabataan, kadalasang eye injuries, pagkaputol sa bahagi ng katawan at sunog sa balat ang naitatala sa mga ospital. Dagdag pa ng DOH, maaari pang mag-iba ang bilang ng mga biktima ng paputok dahil inaantay pa rin nila ang ibang datos na hindi pa dumarating. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nag-ikot ang Department of Health sa ilang mga ospital sa Manila upang alamin ang naging pagtugon nito sa mga naging pasyente noong holiday season hanggang sa pagpapalit ng taon. Bukod sa mga biktima ng paputok, pinatututukan din ng ahensya ang road and traffic incidents at non-communicable diseases. Mula sa Maynila, nagbabalik si Jed Neresina live. Jed, ano ang naging unang assessment ng DOH sa kanilang pag-iikot sa mga ospital ngayong araw? Magandang tanghali, Ella. Sa unang assessment niya ng DOH, sinabi ni Health Secretary Chidora Herbosa kanina sa General Hospital na base sa kanilang monitoring nitong holiday season hanggang sa pagpapalit ng taon, tumataas ang kanilang naitatalang road traffic incidents o injuries. Kung saan ay bilang
Ang bilang ay umabot na sa 577 na mula sa 8 pilot sites na binabantayan ng ahensya. Bukod kasi sa mga nabiktima ng paputok, isa ito sa pinababantayan din ng DOH sa mga ospital sa bansa. Ayon kay Secretary Herbosa, karamihan sa mga naitalang aksidente ay ang mga kabataang nagmomotor na kadalasang walang suot na helmet. Kaya isa ito aniya sa kanilang paiigtingin ngayong taon ang panuwagang pagsusuot ng protective gear kapag nagmamaneho. Para naman sa fireworks at firecrackers related injuries, hindi na aniya ito ganun karami kumpara noong mga nakaraang taon. Maaring dahil sa mga ordinansa rin sa bawat lungsod na ipinagbabawal ang paggamit ng paputok at mayroon na lamang designated fireworks display area na ginanap para sa publiko. Ngunit hindi pa rin nawawala sa mga biktima ngayong taon ang naputulan ng bahagi ng katawan at nagtamo ng pinsala sa mata. Binabantayan din ng DOH ngayon ang mga kaso ng asthma, heart attack at stroke na kadalasang tumataas din ng bilang kapag holiday season at pagpapalit ng taon. Ngayon ay nag-iikot si Secretary Herbosa sa mga hospital dito sa Maynila at ngayon kasalukuyan kami nasa Manila Doctors Hospital at pagkatapos nito ay magtutungo naman siya sa Tondo Medical Center. Ayan muna update dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. Umabot sa 27 ang naitala ng Philippine National Police na kaso ng indiscriminate firing sa bansa sa pagpapalit ng taon. Samantala, generally peaceful naman ang naging pagsalubong ng mga Pilipino sa bagong taon ayon sa PNP. Narito ang report ni Benedict Samson. Mas mataas ng 7 ang kaso ng indiscriminate discharge of firearms ngayong taon, batay sa tala ng Philippine National Police. Kung ikukumpara po natin nung datos ng kaso po ng indiscriminate discharge of firearms saka stray bullet po last year po ay mas mataas po ngayon yung kaso po natin ng indiscriminate discharge of firearms. Nung last year po ay 20 po ang ating naitala samantalang ngayon po ay 27 po. Sa naturang insidente, umabot sa 5 ang nasugatan. 3 rito ay mula sa National Capital Region at tig-isa sa Region 4A at Cordillera Administrative Region. 6 naman ang stray bullet incident kung saan tig-isa ang nasugatan mula sa NCR, Region 3 at Region 9. Yung 3 pong reported injured po as a result ng stray bullet po ay nadala naman po ito sa ospital at nalapatan po ng lunas po. So out of danger na po sila as reported to us. Sa naturang kaso ng pagpapaputok ng baril, 21 ang naaresto na. 9 dito ay mula sa Region 4A na kinabibilangan ng 1 pulis, 1 security guard at 7 sibilyan. Tig-3 naman sa Region 3 at 9, 2 sa Region 10 at tig-1 sa Region 3, 7, 8 at Region 9 na isa namang tauhan ng Bureau of Corrections. 7 naman ang nakatakas. Tiniyak naman ng PNP na iimbestigahan at susuriing maigi ng PNP Forensic Group ang mga na-recover na slag. Yun naman pong mga slugs po na na-recover po doon sa mga lugar kung saan nakita po yung mga slugs at doon po sa mga na-recover po sa biktima ay isusumite po ito sa field units po ng forensic group. Samantala, generally peaceful at walang significant untoward incidents na natanggap ang PNP sa pagsalubong ng mga Pilipino sa pagpapalit ng taon. Pero kulang 600,000 ng iba't ibang uri ng mga paputok ang kanilang nasamsam na may tinatayang halaga na aabot sa mahigit 3.9 million pesos. Nasa 1,360 ang kaso ng illegal possession, use at sale ng mga ito, kung saan nasa 73 ang naaresto. Sa tala pa rin ng PNP, isa ang naiulat na nasawi, habang 297 naman ang nasugatan dahil sa paggamit ng paputok. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Unti-unti nang natututo ang ating mga kababayan sa paggamit ng paputok dahil sa mga masamang dulot nito at patuloy na kampanya ng pamahalaan. Ito rin ang ilan sa mga dahilan sa malaking pagbaba sa naitalang insidente ng sunog sa pagpapalit ng taon. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Malaki ang ibinaba ng naitalang sunog ng Bureau of Fire Protection ng araw ng taon kumpara sa nakalipas na pagpapalit ng taon noong January 2024. Sa inisyal na ulat ng BFP,
May 6 na kumpirmadong insidente ng sunog sa iba't ibang bahagi ng bansa at may 13 sa National Capital Region. Siyempre po, itong nakikita natin is yung talagang pag-iingay natin sa pagpapalawak ng kaalaman. Indeed, na maging maganda yung epekto dahil nga sa figures na. Pero higit na mababa pa rin ito kumpara sa naitalang 54 na insidente ng sunog sa kaparehong okasyon noong nakaraang taon. Yung pagbaba kumpara nung previous year ay masasabi nating concerted effort na talaga ng government, ng Bureau of Fire, ng mga kasamahan natin sa field, local government unit most especially. Sabi ng BFP, unti-unti nang natututo ang ating mga kababayan sa paggamit ng paputok dahil sa mga masamang dulot nito sa ari-arian at buhay sa mga nakalipas na taon. Malaking tulong din ang mga isinagawang countdown ng mga LGU na dinaluhan ng ating mga kababayan para makaiwas sa pagpapaputok ang marami kung nasa bahay lang ang mga ito. Karamihan ng ating mga kababayan ay mas pinili na dumalo sa mga hinandang concerts, countdowns ng ating mga local government units at most of them ay ang kanilang saloobin ay para makaranas daw ng kakaiba namang salubong ng 2025. Hanggang third alarm lang din ang pinakamalaking sunog na naitala nitong January 1. Samantala, bumaba rin ang mga sunog na ang sanhi ay paputok nitong nakaraang 2024. Sa datos ng DFP, nakapagtala sila ng 35 sunog na ang sanhi ay paputok nitong nakaraang taon. Mas mababa ito ng 18% kumpara sa 43 noong 2023. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maagang naglinis na mga basura sa paligid ang mga local government unit o LGU sa kanilang mga lugar, partikular na sa Maynila at Quezon City kahapon. Kasabay ng paglilinis ay balik na rin sa mga pwesto ang ilang mga magtitinda sa Divisoria upang ituloy ang kanilang pagbebenta kasabay ng pagbubukas ng panibagong taon kahapon. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Hindi na bago na maraming kalat ang naiiwan pagkatapos ng mga selebrasyon. Kaya naman madaling araw pa lamang pagpasok ng taong 2025, nasa labas na agad ang mga kawani ng Local Government Unit o LGU ng Quezon City at Maynila upang maglinis ng mga kalsada. Sa Quezon City, nakadeploy ang Special Clearing Operations Group o SCOG upang maglinis ng mga pangunahing pamilihan sa lugar. Isa ang Balintawak Cloverleaf sa pinakamarami ang basura dahil na rin sa dagsa ng mga taong humahabol ng pamimili noong huling araw ng 2024. Napakarami po talaga natambak. Dahil sa mga ginamit ng mga tao, yung mga prutas na nabulok, yung mga pinagano ng mga dilata. Sa Maynila naman, madaling araw pa lamang ng January 1 ay nagsimula na ang paglilinis. Ang kagawad na si Carlito Garin, alas 4 pa lamang ng umaga ay gising na upang magwali sa kalsada ng Divisoria. Pagkatapos naman ng New Year, kaming mga barangay officials, tulong-tulong kami na para malinis. Karamihan mga bulok na prutas, yung mga tray na pinaglagyan ng prutas, yung mga palita, kadalasan ganun. Ayon sa mga naglilinis sa Divisoria, pinakamarumi ang eskinita ng Carmen Planas dahil dito ang hilera ng mga prutas kung saan hindi maiiwasan na mabulok ang iba. Sinabi naman ni Kagawad Virgilio Salonga na mahalaga na matanggal ang mga putik at basura sa kalsada na maaaring magdulot pa ng aksidente dahil madulas ang paligid. Kasi natatanggal na kagad namin yung putik. Tsaka marami kaming mga barangay tanod. Lahat sila naglilinis talaga rito. Wawalis kami. Kasabay ng paglilinis ng LGUs, ang ilan naman sa mga magtitinda sa Divisoria ay naghahanap buhay na at nagbukas na rin kaagad ng kanilang mga pwesto unang araw pa lamang ng taon. Mabawasan yung namin, yung stock namin ng mga tela para may kita rin pambili ng bigas.
Kahapon, matumal pa ang namimili dahil nagpapahinga pa sa kani-kaniyang mga bahay ang mga tao. Ngunit si Aling Armin, kasama ang kanyang mga apo, sinamantala ang luwag ng Divisoria kahapon ng Enero a 1 upang makapag-ikot-ikot at makapamili. Oo, masyadong masikip. Mahirapan yung mga bata. Hindi naman pwedeng ako lang mag-isa mamimili. Masikip kasi. Kaya ngayon medyo maluwang. Nakakagala na rin sila. Samantala, karamihan naman ng mga bukas na tindahan kahapon ay mga nagbebenta ng mga damit, mga bag at iba pang mga gamit. Kagabi naman ay nagsimula ng magbaba ng mga bagong supply ng gulay at prutas sa Divisoria na ititinda naman para sa araw na ito. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ngayong 2025, marami ang nais magkaroon ng mas balanseng pamumuhay at malaking tulong dito ang pagpili ng tamang pagkain na magpapalakas ng ating kalusugan. Ang detalye sa ulat ni Charles Corpus. Sa gitna ng mga hamon at pagbabago sa ating araw-araw na buhay, hindi lamang basta pagkain ang mahalaga, kundi ang pagpili ng mga pagkain magpapalakas at magpapaayos ng ating kalusugan. Ayon sa mga eksperto, isang magandang hakbang ang pag-unawa sa mga macronutrients, ang carbohydrates, proteins at fats. Kailangan nating balansehin ang pagkain upang makuha ang sapat na nutrisyon. Halimbawa, ang protein ay mahalaga para sa muscle development, habang ang carbohydrates naman ay nagbibigay ng enerhiya. At ang fats na kadalasang iniiwasan ay mahalaga rin para sa iba't ibang function ng katawan. 2,000 papers on low carbohydrate ketogenic diets that are about clinical trials, the most rigorous kind of evidence on these diets that we know are so effective for reversing metabolic diseases. Hindi lamang macros ang dapat pagtuunan ng pansin. Mahalaga rin ang isaalang-alang ang micronutrients, tulad ng mga vitamins at minerals na tumutulong sa katawan laban sa sakit at para sa mas magandang function ng ating organs. Ang pagkain ng prutas at kulay ay isa sa pinakamahalagang paraan upang makuha ang mga ito. We can use them to supplement if we're lacking, but really eating a variety of fruits and vegetables, which is 2 to 3 servings of fruit and 3 to 5 servings of vegetables per day, that's really key. Isa pang magandang konsepto na maaari nating matutunan ay kung paano kumain ang mga Hapon. Sa kanilang tradisyon, sinusunod nila ang 80% rule. Ang paghinto sa pagkain kapag nararamdaman na nilang busog, hindi sobra. Ito ay nakatutulong upang maiwasan ang overeating at mapanatili ang kalusugan. Mahalaga ring maging mindful sa ating pagkain. Ibig sabihin, kailangan nating magtuon ng pansin sa bawat kagat. Hindi lamang sa lasa, kundi pati na rin sa ating nararamdaman. Ang pagiging mindful sa pagkain ay nakatutulong upang maiwasan ang labis sa pagkain at mapili ang mga masustansyang opsyon. When we apply this to eating, what we noticed in research that they found that there's decreased response to external food cues. So eating something just because it's right in front of you or being triggered by it, improved hunger and satiety awareness. So being able to recognize when you're full and maybe when you want to stop eating. Ngayong 2025, mas madali nang kumain ng masustansyang pagkain dahil sa dami ng tips at information online. Sa tulong ng pag-unawa sa macronutrients at micronutrients, pagkain ng mas maraming prutas at gulay, at pagiging mindful sa ating kinakain, mas madali rin nating maaabot ang balanseng pamumuhay. Gawin nating bahagi ng ating daily habits ang tamang pagkain para sa mas masaya at malusog na buhay. Sa huli, anuman ang ating kinakain, magpasalamat tayo sa biyaya ng pagkain at huwag mag-aksaya. Charles Corpus, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Epektibo na ang pagtaas ng singil sa tubig ng Manila Water at Maynilad sa pagsisimula ng taong 2025. Sa Manila Water, ang bagong taripa para sa mga residential customers ay 61.04 pesos kada cubic meter. Mas mataas ng 5 pesos and 95 centavos mula sa dating 55.08 pesos. Samantala, ang Maynilad ay magpapatupad ng 7.32 pesos na dagdag sa kanilang singil, kaya aabot na ang kanilang kabuuang singil sa 65.62 pesos kada cubic meter mula sa dating
58.30 pesos. Inanunsyo na ng Weather State Bureau Pag-asa ang mga pangalan na ibibigay sa mga bagyong papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility para sa taon 2025. Kabilang sa pangalan ng mga bagyo ngayong taon, ang Auring, Bising, Krising, Dante, Emong, Fabian, Goryo, Juaning, Isang, Jacinto, Kiko, Lani, Mirasol, Nando, Opong, Paulo, Kedan, Ramil, Salome, Tino, Uwan, Verbena, Wilma, Yasmin at Zoraida. Handa rin ang mga auxiliary names kung sakaling sobra sa 25 ang bilang ng bagyo ngayong 2025. Pumalo ng mahigit 2 milyon ang bilang ng mga pasaherong dumagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange sa kabuuan ng nakaraang holiday season. Ngayong araw ay inaasahan na magbabalikan na sa Metro Manila ang mga kababayan nating nagsiuwian sa mga probinsya. Mula sa PITX, alamin natin ang kasalukuyang sitwasyon kay JP Nunez live. JP, marami bang pasahero ngayon dyan sa PITX? Yes, Ella, ngayong araw nga, January 2, maraming mga pasahero dito ngayon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Yung mga pasahero na yan yung mga galing dito ng Metro Manila at uuwi na sa kanilang mga probinsya. At meron din yung mga galing ng probinsya na umalis ng holiday season at ngayon ay babalik na. Ngayong araw nga ay inaasahan na babiyahe pa rin yung ating mga kababayan pagkatapos nga ng mahabang bakasyon ng holiday season. Lumagpas sa 2 milyong mga pasahero ang bumiyahe sa Parañaque Terminal o PIX sa kabuuan ng ang taon hanggang sa unang araw 47,800 foot traffic ang naitala ng PITX. Kasama na dyan yung highest recorded sa kasaysayan ng PITX na higit 230,000 noong December 23. Nauna nang sinabi ng PITX na maaaring mas maraming mga pasahero ngayon dahil na rin sa pagbubukas ng istasyon ng LRT1 na direktang nakakonekta sa terminal. Samantala, kaalinsabay ng dagsa ng mga pasahero dito sa PITX, umabot naman ng higit 700 ang mga nakuhang illegal items mula sa mga pasahero. Pinakamarami ang lighter, kutsilyo, cutter at mga gunting. At meron ding mga nakumpiskang butane gas, LG tank, itak, mga paputok at isang Ella, sa naunang pagtaya ng PITX, ang expected ay 3 million passengers mula nung December 20 hanggang sa January 6. Ngayong oras na to, kaninang alas 11 dun sa recorded ng PITX, umabot na sa 60,000 naman yung naitalang foot traffic ngayong araw. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa PITX. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Naghatid ng inspirasyon ang Coast Guard District Southern Visayas matapos itong magsagawa ng gift-giving activity sa ilang mga residente sa Negros Oriental noong December 31. Layo nito na makapagpakaloob ng munting kasiyahan, pag-asa at upang mapaigting pa ang kanilang magandang ugnayan sa mga residente doon sa pamamagitan ng pagpapadama sa mga ito ng kabutihan at ang diwa ng pagbibigayan. Labis namang pinasalamatan ng mga residenteng naging benepisyaryo ang mga regalong ipinagkaloob ng Coast Guard na naghatid ng kasiyahan at inspirasyon sa mga residente sa pagsisimula ng taong 2025. Samantala, nagsagawa rin ng year-end community service event ang Philippine Coast Guard Vessel BRP Cape Engano sa isang komunidad sa Palawan. Layon rin ang nasabing programa na makapaghatid ng kawanggawa at kasiyahan sa mga residente sa Sitio Talaptal, Baliluyan, Bataraza. Nagsagawa ang PCG ng feeding program, mga palaro at gift-giving activity sa mga residente doon.
Sa pagpasok ng taong 2025, may panawagan sa pamahalaan ng ilan sa ating mga kababayan at umaasang magkakaroon ng katuparan. Samantala, tuloy-tuloy rin ang pagtatrabaho ng mga manggagawa ngayong taon kahit na mahirap ang buhay. Alamin natin ang detalye sa report ni Ivan Alvarez live. Ivan, ngayong 2025, ano ang panawagan ng mga Pilipino sa mga namumuno sa ating bansa? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ayon sa mga nakausap nating mga pangkaraniwang Pilipino dito sa Metro Manila, nais nila ngayong 2025 na magkaisa na ang mga namumuno sa pamahalaan upang makapag-focus ang mga ito sa mga mas malalang issue na may kinalaman sa mga manggagawang Pilipino. Lalo na yung mga nasa pamunuan, alisin na nila yung pag-aaway-away na yan, focus sila sa magandang kinabukasan ng mamamayang Pilipino, uunlad yung bansa natin. Ganito ang panawagan ni Mang Ramon na isang taxi driver ngayong mas mahigpit ang linya ng trabaho dahil maraming kakompetisyon ng mga ride-hailing applications at kailangan nila na mas maraming tulong mula sa mga kinauukulan. Hindi dapat mag-aaway-aaway. Mga namumuno ba sa atin, dapat magtulungan. Hindi, nangyayari kasi ngayon, nag-aaway-aaway sila. Paano tayo makakamit ng ginhawa? Ayon kay Mang Mauro, bilang isang tricycle driver, apektado ang kanilang pamumuhay ng mga nangyayaring away politika dahil hindi sila nabibigyan ng sapat na atensyon mula sa mga kinauukulan. Yung nandito, ordinaryong tao, kagaya namin, ay naiiwanan kasi hindi nakapokus sa amin yung kung paano mapunlad. Lalong-lalo na, laging nagtataas ng gasolina. Bababa ng kaunti, tapos tataas na naman ng... Samantala, sa isinagawang survey ng Social Weather Station sa huling quarter ng 2024, na pag-alaman na 90% ng mga sinurvey na Pinoy ay haharapin pa rin ang 2025 na may pag-asa kaysa pangamba. Ayon kay Jairus Hepes na isang delivery rider, katangian na talaga ng mga Pinoy ang positive thinking kahit mahirap ang buhay. Mga Pilipino kasi mga sanay naman po talaga sa hirap ng buhay yan eh. Talagang team participate lang talaga po yan eh. Kahit anong pagsubok na dumating sa mga Pilipino ay nakaya rin nila yan eh. Ang problema lang talaga sa atin yung mga namumuno lang talaga. Anila, kailangan sa panahon ngayon ng mas matinding pagtsatsaga at pagpupursige upang kumita ng pera, lalo na at nagtataasan ang mga presyo ng bilihin. Ella, sa kabila man ng hirap ng buhay, tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho ng ating mga manggagawang Pilipino ngayong 2025. May problema man daw, mapapolitika o personal, dapat ay dire-diretso lang ang paghahanap buhay upang hindi mapag-iwanan ng panahon. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Sa pagpasok ng taong 2025, nangako si Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil ng modernisasyon sa pambansang pulisya. Gayon din ang pagiging apolitikal ng buong hanay ng PNP ngayong taon. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, ano ang mensahe ni General Marbil sa buong hanay ng PNP ngayong 2025? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Muling tiniyak nga ng Philippine National Police ang pagiging technology-driven, profesional at apolitikal ng buong hanay nito para itaguyod ang saligang batas, gayon din ang kaayusan at kapayapaan sa bagong taon. Ito ang binigyang diin ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa kanyang mensahe para sa mga Pilipino kasabay ng pagpasok ng taong 2025. Sinabi ni General Marbil na kailangang makasunod ang mga pulis sa nagbabagong demand sa pagpapatupad ng batas sa makabagong panahon. Muli ring siniguro ni General Marbil sa mga Pilipino na kanila pang pagbubutihin ang mga ginagawang inisyatiba para protektahan ang buhay, bantayan ang mga ari-arian at ipatupad ang rule of law.
Gate pa ni Chief PNP, hangad niya ang pagkakaroon ng isang modernong pwersa ng pulisya para sa bagong Pilipinas na mabilis, maaasahan, profesional at kayang makasabay sa takbo ng panahon. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Mahigit 12,000 pulis ang ipakakalat ng National Capital Region Police Office o NCRPO upang magbantay ng seguridad sa taunang prosesyon sa Quiapo. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Benedict Samson, live. Benedict, gaano karaming deboto ang inaasahang pupunta sa Quiapo Church at makikisali sa prosesyon? Mas magiging mahigpit ba ang seguridad ngayong taon? Magandang tanghali, Ella. Gaya nga nung mga nakaraang translasyon ay milyong deboto rin yung inaasahan ng NCRPO na pupunta nga dito sa Quiapo Church. Pinaghahandaan na ng National Capital Region Police Office ang ipatutupad na seguridad sa translasyon sa Quiapo sa darating na January 9, kung saan inaasahan ang pagdagsa ng milyong deboto sa Quiapo Church. Ayon sa NCRPO, nasa mahigit 12,000 na mga pulis at nasa higit 2,000 personnel naman mula sa partner agency nito ang ide-deploy sa Quiapo area. Sa isang pahayag, sinabi ni NCRPO Acting Regional Director, Police Brigadier General Anthony Aberin, tiniyak nila na mahigpit ang gagawin nilang police visibility sa mga key area at agresibong anti-crime operations sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng community members. May mga magiging pagbabago din anya sa ipatutupad na seguridad para sa pista sa Quiapo. Noong nakaraang taon, ipinagbawal sa mga kasali sa prosesyon ang pagdadala ng bag, payong at tumbler, pati ang pagsusuot ng hoodie at sombrero. Binawalan ang mga nakainom ng alak at lasing na sumama sa prosesyon. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Kinumpirma ng Malacanang na dadalo si Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez sa inaugurasyon ni US President-elect Donald Trump sa January 20, 2025. Bilang patakaran, hindi iniimbitahan ang mga pinuno ng estado sa naturang okasyon, kaya si Romualdez ang kakatawan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nauna nang nagpaabot ng pagbati ang Pangulo ng Pilipinas kay Trump at muling iginiit ang pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. Uumpisa na ng mga abogado ng Estado ang masusing inventaryo sa mga ari-arian ng mga nagsarang Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs matapos ang deadline na itinakda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa operasyon ng mga ito. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, ang mga gawain ng Office of the Solicitor General o OSG ay kinabibilangan ng pagkansela ng mga peking birth certificate na nakuha ng mga banyaga at ang pagkumpiska ng mga ari-arian at iba pang assets na iligal na nakuha sa bansa. Wala pang tiyak na halaga ng mga ari-arian, ngunit pinaplano ng gobyerno na kunin at kontrolin ang mga ito ayon kay Guevara. Inabiso ng National Irrigation Administration o NIA na sa January 10 pa muling magbubukas ang Kadiwa Rice Store sa kanilang central office sa Quezon City. Mabibili sa Kadiwa Store ang murang bigas sa halagang 29 pesos kada kilo. Ayon sa NIA, nagsasagawa pa sila ng stock inventory kaya hindi agad makapagbubukas. Sa ilalim ng programang BBM Rice, patuloy na iniaalok ng NIA ang murang bigas lalo na sa mga senior citizen, solo parents, persons with special needs at mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PS. Inaprobahan na ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman ang guidelines, rules at regulation para sa pagbibigay ng medical allowance sa mga kwalipikadong empleyado ng gobyerno simula ngayong 2025. Alinsunod ito sa Executive Order 64 Series of 2024 na nagtakda rin sa pagtataas ng sahod ng mga kawani ng pamahalaan na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong August 2, 2024. Sa ilalim ng Budget Circular No. 2024-6,
makatatanggap ng medical allowance na hindi hihigit sa 7,000 piso kada taon ang mga kwalipikadong civilian government personnel upang makapag-avail ng Health Maintenance Organization HMO type na mga benepisyo. Sakop nito ang lahat ng sibilyang manggagawa sa lahat ng ahensya ng national government, kawani ng local government units at local water districts. Plano ng Department of Education o DepEd na makipagtulungan sa Department of Budget and Management at Department of Finance upang maghanap ng mga opsyon para madagdagan ang pondo ng kanilang mga programa. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, naniniwala siyang maaaring mapataas ang pondo sa pamamagitan ng interagency cooperation at binigyan diin na ang edukasyon ay isang pangunahing prioridad ng administrasyon. Nagbabala naman ang mga grupo ng guro na ang pagputol sa budget ay magdudulot ng kakulangan sa mga kagamitan tulad ng mga computer at internet at magpapahirap sa pagresolba ng kakulangan sa mga silid-aralan. Muling isinusulong sa Kamara ang panukalang batas na magtataguyod sa deployment ng mga guro sa mga baryo at liblib na lugar sa pamamagitan nito ng House Bill number 11195. Ang detalye hatid ni Rosalie Coz live. Rosalie, wala pa bang umiiral na batas para sa deployment ng mga guro sa mga baryo? Ella, wala pang umiiral na batas ngayon para magkaroon ng automatic na deployment o pagpapadala ng mga guro sa mga baryo o yung liblib na lugar sa bansa. Kaya inihain ng House Bill number 11195 o ang Teachers to the Barrios Act. Layo ng panukalang i-institutionalize ang pagpapadala ng mga guro sa mga baryo. Batay sa legislative measure na ayon ito sa Polisiya ng Estado na protektahan ang karapatan ng lahat ng mga mamamayan sa kalidad ng edukasyon at gawin itong accessible. Sa ilalim ng panukala, ang Department of Education o DepEd ang may mandatong bumuo ng programa at mamili ng mga guro na ipadadala sa remote at far-flung areas. Lahat naman ng mga estudyanteng makapagtatapos ng Teacher to the Barrios program ay ikukonsiderang primary elementary graduates at magiging qualified na i-enroll sa junior high school o technical vocational program. Samantala, sa ilalim din ng panukala, magkakaroon ng compensation at mga benepisyo ang mga guro na i-deploy sa ilalim ng Teacher to the Barrios program. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Patay ang 2 individual matapos na lumubog ang sinasakyang motorized bangka sa may katubigang bahagi ng Lawang, Northern Samar noong December 30. Base sa impormasyong ibinahagi ng Philippine Coast Guard, nakatanggap ng tawag ang Coast Guard Substation Lawang ng tawag mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office upang humingi ng saklolo matapos na lumubog ang isang private motor bangka lula ng 6 na pasahero at 2 crew. Matapos ang isinagawang search and rescue operations, natagpuan ang katawan ng 2 pasahero na wala ng buhay. Habang nakaligtas naman ang 4 pang pasahero at 2 pang crew. Base sa inisyal na investigasyon, sinasabing lumubog ang bangka matapos na tamaan naglalakihang mga alon. Nananawagan ngayon ang ilang mga motorista na sana ay ipatupad na ang pagkakaroon ng iisang Radio Frequency Identification o RFID para sa NLEX at SLEX. Gayon din sa iba pa mga expressway o ang tinatawag na interoperability. Ito ay upang iisa na lamang ang kanilang gagamitin at loloadan sa tuwing daraan sa mga expressway. Mula sa Balintawak Toll Plaza, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kumusta ang traffic situation dyan sa NLEX? Nagkakaproblema pa rin ba sa mga toll plaza dahil sa RFID? Magandang tanghali, sa ngayon ang mga babiyahe papuntang Metro Manila at maging yung mga babiyahe papuntang Norte ay maluwag na maluwag pa rin ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito.
Pero pagdating naman sa pila sa RFID na mga problema, ay wala naman tayong namomonitor at nakausap natin yung mga NLEX personnel na maayos naman ang daloy. Paruot pa rito ang maraming mga sasakyan sa North Luzon Expressway at South Luzon Expressway o NLEX at SLEX. Ayon sa mga nakausap nating mga motorista, gaya ng mag-asawang Mietro at Aileen Halili na taga Metro Manila na magbabakasyon ng Zambales. Anila, problema nilang mag-asawa, 2 card ang ginagamit nila at pinaloloadan ngayon. Malaking abala ito sa kanila. Dapat sana ngayong buwan na ito ay pag-isahin o pagsamahin na lang sa isang account ang RFID at AutoSweep para iwas abala at isa na lang ang loloadan nila. Unified na yung RFID para hindi na 2 card yung mini-maintain or 3 or kung ilan man sila. Para lang, isang bayad, tapos kahit saan na yun, okay na. Sana i-implement na ASAP kasi very convenient pa talaga kung isa lang yung iisipin namin. Kasi for now, isipin pa namin ano yung load ng isa, ano yung load ng isa. Tapos, kumbaga, medyo time-consuming din siya for us. So, I'm sure very helpful sa aming lahat ng mga nagbabiyahe at nag-drive para sa unified na RFID. TRB, hindi pa ito matutuloy ngayong buwan ng Enero. May mga kailangan pang pag-usapan, pag-aralan at ayusin sa sistema bago ito simulang ipatupad. Tungkol po dito sa inyong One RFID, One Account, ongoing po yung project na yan. Katunayan, tuloy-tuloy po ang testing ng ating mga operators kung paano maging mas maayos ang pag-implement nitong project na to kung napapanahon na upang ito isagawa na. One RFID, One Account. Subalit hindi pa po natin mabibigay yung takdang petsa kung kailan ito ipapatupad sapagkat may mga bagay-bagay pa po na inaayos ito nga sa mga toll operators between amongst themselves sapagkat gusto ho nilang makasigurado na pagka ito'y pinatupad na ay hindi naman ho magkakaroon ng mas malaking problema ang ating mga motorista. Tuloy ang pakikipag-ugnayan ng Toll Regulatory Board sa mga service provider kasama ang mga toll operator ng AutoSweep at EasyTrip na mga service provider ng Electric Toll Connection System. Ella, sa ngayon nga itong hawak ko, makita mo, meron ako ditong flyers na kung saan ay yung mga patrol personnel ng NLEX ay nagpapamigay sila sa mga motorista na nakapila dito sa Balintawak Toll Plaza. Kung saan makikita dito yung mga update ng RFID at siguraduhin may sapat silang load at kung walang pang RFID ay magpakabit na nga sila ng RFID. At meron ditong link na EasyTrip, www.easytrip.ph RFID on-site kung saan dito ay merong i-scan lang ito at makikita na nila yung papaano sila magpapakabit ng RFID. At sa ngayon, Ella, ayon sa NLEX sa Toll Regulatory Board, nasa 97% na yung mga nakapagpakabit ng RFID. Sa ngayon, nasa 3% na lang yung mga motoristang dumadaan nila dito na hindi pa rin nakapagpapakabit ng RFID. At yan mo ting latest live mula dito sa Balintawak Toll Plaza. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Nagsimula ng bumiyahe ang ilang mga bagong electric bus sa Quezon City ngayong araw. Karagdagan ito sa mga pampublikong bus na naghahatid ng libreng sakay sa mga pasahero sa lungsod. Alamin natin ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ilang electric bus units ang nagsimula ng bumiyahe at anong ruta ng mga ito? Ella, 6 na mga brand new electric bus ang nagsimula ng bumiyahe dito sa Quezon City kaninang alas 6 ng umaga. Initial pa lang ito, kaya nagsisilbi pa lamang ito sa isang ruta na itinalaga sa lungsod, partikular na yan sa pagitan ng Quezon City Hall at Cubao.
Umarangkada na ang mga bagong electric bus ng Quezon City Government. Libre ang sakay dito, ibig sabihin walang babayaran na pamasahe ang mga commuter. Gaya na rin iyan ng serbisyo na ibinibigay ng mga tradisyonal na mga pampublikong bus ng lungsod Quezon na nag-ooperate na sa syudad. Bawat electric Q-City bus ay may configuration o disenyo na kahalintulad ng mga city bus kung saan mayroong mababang sahig kumpara sa mga pangkaraniwang bus. Nagbibigay nito para sa mga mas madaling pagpasok at pagbaba ng mga pasahero na bahagi ng mas komportableng paglalakbay. Umaabot ng 41 ang bilang ng mga upuan sa bawat electric Q-City bus at mas marami ang espasyo para sa standing o mga nakatayong pasahero. Pinapayagan kasi dito ang limitadong bilang ng standing passengers upang matiyak ang komportable at ligtas na pasakay. Ayon sa Quezon City Government, ang hakbang na ito ay alinsunod sa pagsisikap ng pamahalang lungsod na alagaan ang kapaligiran sa pamamagitan ng pagbabawa sa polusyon mula sa mga tradisyonal na sasakyan. Laking ginhawa naman ang dulot ito sa mga pasahero dahil bukod sa fully air-conditioned ang mga electric Q-City bus, mayroon rin itong libreng Wi-Fi o internet connection. Nakakatipid kami, hindi na kami gumagastos. Kaya yun, medyo nabibili na namin ng pagkain yung pamasahe. Maraming salamat sa aming mayor na si Joy Belmonte. Sa napakaganda pong yung ganitong pangyayari na libre pong sakay, maraming natutulungan, nakakasave sa pamasahe, di ba po, pag hindi ka nagmamadali. Mahalang lungsod Quezon, nadagdagan pa ang bilang ng mga babiyaheng electric Q-City bus. Sa kasalukuyan, may 8 ruta ang pinagsisilbihan ng mga libreng sakay na pampublikong bus na hatid ng Quezon City LGU. Kabilang dito ang mga ruta sa pagitan ng Quezon City Hall at iba't ibang lugar sa lungsod, kabilang na ang Cubao, Litex o IPB Road, General Luis Avenue, Mindanao Avenue, via Visayas Avenue, Gilmore Avenue, Ortigas Avenue at Muñoz. Mayroon ring isang ruta sa pagitan naman ng Welcome Rotunda at Aurora Katipunan. Ella, dito sa isa sa mga hintayan ng mga pasahero ng electric Q-City bus ay makikita sa May Kalayaan Avenue. Kasunod lang ito ng elliptical road. Nakaalalay naman ang mga kawani ng Traffic and Transport Management Department o TTMD ng Quezon City Government upang matiyak ang maayos na pagbiyahe ng mga e-bus. Yan ang latest dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Patuloy na magdadala ng mga pag-ulan sa bansa ang tatlong umiiral na weather system kabilang na ang shear line, amihan at ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ayon sa Pag-asa, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan ang ilang lugar sa Visayas, Mindanao, Romblon, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate, bunsod ng ITCZ. Habang apektado naman ng shear line ang nalalabing bahagi ng Bicol Region, Quezon, Marinduque, Aurora, Isabela, Quirino at Cagayan. Samantala, makakaranas rin ng maulap na kalangitan ng mga pag-ulan ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon dahil pa rin sa shear line. Habang magiging maulap at maulan rin sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte at Cagayan Valley dahil naman sa amihan. Isang veteranong US Army mula sa Texas ang pinaghihinalaang nasa likod ng madugong pag-atake noong madaling araw ng January 1 sa New Orleans sa Louisiana, USA. Nagresulta ang pag-atake sa pagkamatay ng hindi bababa sa 15 tao at pagkasugat ng 30 iba pa. Kinilala ng mga federal investigator ang Army veteran na si Shamsuddin Jabbar, 42 anyos. Sinadya niya umanong banggain ng kanyang nirerentahang pick-up ang mga nagdiriwang sa Bourbon Street bandang alas 3:15 ng umaga ng January 1. Namatay si Jabbar sa isang engkwentro sa pulisya. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa likod ng pag-atake at kung may kasabwat si Jabbar.
Magtataas ng presyo ang mahigit 250 gamot ang mga pharmaceutical companies sa US simula Enero ngayong taon, kabilang ang Paxlovid ng Pfizer at mga cancer therapies ng Bristol Myers Squibb. Ayon sa 3 Axis Advisors, ang median price increase ay 4.5% na parehong halaga ng nakaraang taon. Ang mga malalaking pagtaas ng presyo ng gamot ay hindi na kasing dali noong mga nakaraang taon matapos ang mga matinding kritisismo sa price hikes mula taong 2010 hanggang 2019. Tinututukan ng papasok na administrasyon ni Trump ang mga middlemen sa health system ng US upang pababain ang presyo ng mga gamot. Patuloy na nakararanas ng malaking aberya sa kuryente ang Puerto Rico matapos ang isa pang malawakang blackout na nagsimula noong December 31. Ayon sa mga otoridad, ang blackout ay sanhi ng breakdown sa transmission at distribution system na nagresulta sa pagkawala ng serbisyo sa 90% ng mga customer. Habang isinasagawa ang mga hakbang upang maibalik ang kuryente, nagbigay ng tulong ang Administrasyon Biden sa pamamagitan ng federal support. Inaasahan naman na maibabalik ang serbisyo ng kuryente sa loob ng susunod na 1 o 2 araw. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 25, versikulo 23, na nagsasabi, "Ang hanging hilaga ay naglalabas ng ulan, gayon ang dilang maninirang puri ay nakagagalit." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan man panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.